Ang bato sa gitna ng Land of Dawn, kaya papasok na tayo for the rematch of the Grand Finals of the M6 World Championship. Onyx Philippines kontra TLID. Match point para sa TLID. Yep, kailangan bumawi dito ng Onyx Philippines. Kailangan makaharap sila ng way for them to fight back. Even in this position na medyo lugi sila sa draft dahil na-check sila nung Matilda presence ni Widdy. To be fair, Widdy is not the best Matilda player in the world. Kumbaga, mas pipiliin ko yung Widdy na setter, yung Widdy na frontline, kesa yung Matilda. Pero, even in their MPL kasi, itong Matilda na Widdy, medyo ano to parang nightmare sa ibang team. So, kahit pa no, may konting pressure, pero hindi ganun kalaking pressure yung nararamdaman ng Onyx Philippines. Teka, saan nag-top global si Widdy? Anong hero? Chip. Chip ba? Hindi ba Matilda? Alam ko Matilda. Joke lang yung Chip kasi panay Chip niya. Palu pa rin eh. Pero hindi yan yung Rare J levels ng Matilda. Yung pwede mong i-turn on tapos biglang aggressive na yung Matilda mo no. Kumbaga, reliable but not that reliable. So, ang maganda lang kasi dito, gets ng TLID, paano gamitin itong Matilda? Ito na yung sinasabi mong start na pwede sana gawin ng Onyx Philippines, yung makontrol yung mid-river, pero parang impossible. Ang hirap. Hirap niyan, boss. Sobrang hirap. Free reign si dito. Free reign si Fabian dito. Basta kasama niya yung badang. Okay. May dash naman. May dash pa rin naman yung Suyu. So, hindi pa rin mahuhuli dito si Fabian. Maganda yung ginagawa ng Onyx Philippines, Yung talagang nagko-commit sila. Just to make sure na hindi moveset ni Liquid ID yung na-maximize. Kumbaga, parang nasa defensive state ngayon. Ang TLID kasi super hard commit dito yung Onyx Philippines. Kumbaga, parang paano kayo pupwesto. Grabe yung opensa. Pero teka lang kahit sino daw. Kahit sino, sineta pa ni Kirk, pero napaflicker in si Arani. Kaya naman makuha ni Fabian yung unang turtle. Labanan ng mga real world manipulation. May nasakyan. Nga dito si Aran. Sinong nasakyan niya? Mukhang si King Kong ay tutumba sa kamay ni Eskiel. Yep. Ganyan ang itsura ng laro dito ng Glue. Medyo God mode si Aran dito. Napakahirap niyan for Onyx Philippines to fight into. Especially with the Alpha na super dependent sa kanya positioning. And lalo pa kailangan niyang isipin na itong real world manipulation na advantage na meron sila from Super Friends, pwede kasing kunin ni Yehiskiel. Galing ng pag-bait out ni La Saint De Lucas sa badang pick, no? May Matilda pa kasing handa Matilda Glue. Isipin mo yung may masesetapan ka na nga lang, yung Glue pa. Di ba? Parang yun na lang yung-setapan nila kasi hindi na talaga nila maabot yung members ng TLID. Kailangan kasi nilang patayin yan. Pag hindi nila pinatay yan, hahabol yung TLID. Ang kasunod niyan, yung stolen na real world manipulation. Sobrang sobrang naniniwala si Aran kanina na kaya niyang commitan yung Alpha. Nag-flicker pa siya. Kelra. Ako po, delikado yung pass niya rito. Ang sakit! Ouch! Hindi solo kill. Hindi solo kill, tsaka hindi si Aaron Shiki nakakuha. So, hindi pa tapos ang objective ni Aaron Shiki doon. Grabe si Widdy talaga. May kick pa. Kaso, reload manipulation mula kay Super Friends. Spear of Alpha ginamit na. Kaso yung sustain talaga. Meron dito mula doon sa Matilda. Ginamit pa yung stolen na Spear of Alpha into the Alpha himself. And si Brusco, knock-up sa tatlo. Pero wala siyang damage. Papapatay siya rito. 4-0 for TLID. Grabe si Yeskiel. May nag-aala Super Friends yung kumukuha ng mga kakaibang ulti. Super Friends kinuha yung energy eruption ng ng Predrin. Ngayon si Yeskiel kinuha yung sa Alpha. Dapat makakatakas na yung Onyx dun Oo. Grabe yung aggression dito ng TLID. Samtang buhay ni Kirk by the way sa top lane. Libre yung pagkuha niya ng plato doon sa Torre. Kaso ang problema nila sobrang behind ni King Kong. Sa draft pa lang medyo may expect mo na to. Magugulat ka actually kung hindi ganyan ka-behind si King Kong. Mamamangha ka talaga sa mga kagalawan niya. Pero itong dalawang to, paunahan lang talaga. Makahanap ng pwesto. Grabe, susuntukan. Nagsusuntukan. Hindi nila kaya yung batang. In fairness, wala rin kasi silang damage. So, medyo late sila dahil doon. It does favor Onyx Philippines quite a bit. Pero yung dodge! Mula kay Fabian, nakuha pa rin naman ni King Kong yung turtle dito. Fabian? And Fabian, naipit siya dito sa harap ng real world manipulation. Hindi na niya maintindihan kung kanina tong real world manipulation na to. And nakuha pa rin naman ng Onyx Philippines yung pagong. Pero kailangan nila magtakbuhan. Hinahabol sila ng TLID. Brusco with the attempt. The kick is there. Pero may purify din naman. Mula dito kay Widdy, pinagbabaril-baril ni Aaron Shiki yung mga members na humahabol dito mula sa Onyx Philippines. And so far, wala nagkapatayan. Yun ang gusto mong trade kasi nakuha pa ni Kelra si Fabian. Naipit dun si Fabian sa sa may turtle pit, tas wala na siyang pang dash out kaya nilapagan ni Keller ng nahuhulog, tawag sa nahuhulog na arrows.
Nakalimutan ko Basta, crossbow. oo, yung crossbow, yung nahulugan lang napatay na si Fabian. So kahit papano, Onyx Philippines, na-mitigate kagad yung potential lead na pwede mag-gain dito ng TLID. Kanina almost 2K yan, 800 na lang para sa TLID. Actually, di na nga niyan maintindihan kanina yung reload manipulation Kasi kahit yung lumabas mula kay Yeskill, sinusubukan niya i-dodge Hindi niya madodge Di, parang kasi nandun siya sa gilid-gilid. Parang di niya maintindihan. Ano ba to? Akin ba to? Pwede ko ba daanan? Pwede ko ba lakaran to? Gilid siya ng gilid. Tapos lumabas yung pangalawa. Kaya Yeskill naman yun. Di pa siya lumabas. Yun ang problema pag may real world manipulation na dalawa. Hindi mo alam kung saan yung okay na side Oo. Nakakalito pero ngayon Onyx Philippines so far nakakagalawa pa naman sila ng play pero teka lang Super Friends nilapag pa rin niya real world manipulation na Aaron Cheeky's gonna pick up again pero nawala bigla sa mapa. Ito si Aaron Cheeky, nakabawi na naman ng Onyx Philippines. That's gonna be Aaron Cheeky para kay Super Friends. Grabe yung pinanggalingan ni Brusco yun, knock up, not allowing Aaron Cheeky to disengage. Ang problema doon may purify si Aaron Cheeky, di niya pinindot. Wala nang oras Buhay siya dun siguro na yun, asim. Nasinigang. Asar lang. King Kong. Medyo malalim si King Kong dito pero aabot pa ba? Ayaw gamitin ni Weedy. Actually, cooldown pala kanina yung Circling Eagle. So kahit paano, Onyx Philippines staying afloat in this game. Wala na yung lead ng TLID. And ngayon, Pagong, huling Pagong ng laro na to. Kanino kaya mapupunta? Nakikipagpaunahan dito yung TLID. And mauunang makapasok dito sa Fabian. Alam mo kahit ang ganda ng frontline ng TLID tsaka may Matilda pa sila. For some reason, nahanap pa rin nila kung saan si Aaron Cheeky. So ngayon, TLID, makukuha safety and turtle. Hindi magko-contest ang Onyx Philippines. Yep. Hindi naman ganun kasama yung status ng game for Onyx Philippines. Kasi kahit paano, meron pa rin naman silang winning recipe. It's still the Irithel versus the Granger. Lalo kapag umabot ng late game, kahit pasabihin natin may mobility, may panglabas dito si Weedy, meron silang damage output. Ang problema kasi nila yung kapag inikutan sila ng Irithel. Yung pag tinignan mo yung mga spells by the way ng TLID, lahat yan kailangan mo i-target. Hindi yan yung auto-cast, hindi yan yung auto-aim. Oo. Kailangan lahat yan tumatama. And sa Irithel, mahirap patamayin lahat yan. Mahirap kasi gumagalaw, tapos hindi mo nabalayan yung focus ka lang sa paghahabol sa Irithel. Nung nahabol mo, napatay ka na pala. Oo, ang tumatama lang na skill na sure hit, yung first skill ni Matilda. Oo, kahit yung hampas ni Glue, kailangan niyang patamain yan. Bagal pa naman din naman ng Glue. So far, still good for Onyx Philippines. Nakakapalag pa rin naman sila. Ginamit na nga yung Circling Eagle onto Kirk. Pati na rin Death Sonata. So medyo mabagal pa rin talaga ang kakalabasan ng ating laro ngayon habang si King Kong focus lang sa goal. Tatry niya talaga makahabol in terms of jungling speed kay Fabian. Gusto ko itong pick up ni Kirk, Twilight Armor versus TLID. Kasi pag tinignan mo yung damage category ng TLID, medyo burst pockets na malalaking damage na isa-isang binabato. Nakinagandaan dyan sa Twilight Armor kasi wala nang cooldown yan hindi na yan yung dating Twilight Armor Basta may nag-exceed na amount of damage, may cap yun, tapos mare-reduce ng kanyang HP percentage. Alam mo naman na isang badang, medyo malaki ang kanyang HP kasi full tank na yung build sa badang ngayon. So expect mo yung magiging galaw dito ni Kirk ngayon, hahanapin nga talaga ni si Aaron Cheeky, pero si Aran ang una lang nahanap, split pero kinomboan pa nga ni Brusco with the way of the dragon, kaso nga lang medyo may kasakitan dito si Aaron Cheeky. Dalawang real world manipulation nila, basta unang mawawala si Aran sa mapa. Buhay pa rin si King Kong, pero sinamahan ng Circling Eagle si Aaron Cheeky nandun. Ba't ka sumama, boy? Sa harap ng tatlong members ng Onyx Philippines, Kelra muli makakapatay. Triple na para kay Kelra. Boss, pinipindot yung Purify. Oo, boss, kung ganyan pala, sana nag-flicker ka na, boss. Ang malala nun, kinabit niya ng Death Sonata si King Kong. Oo. Patay na yung alpha kay Weedy Sumama pa sila. Ngayon, napasama pa si King Kong lang namatay dahil hinabol nila yung alpha, hindi na nila pinansin si Kelra. Bawal mong gawin yan sa Onyx Philippines. Yan ang dalawang big boss. Hindi pwedeng isang big boss lang ang papansin mo. Dapat dalawa. Oo. Kung isama pa nga si Super Prince, sige, tatlo na. Pero tama ka Big 5 nga yan Big 5 yan barbershop yun Big 5. Kasi kahit sa Clash, kahit hindi lang sa Clash, di mo pansinin si Kelra, mamaya, split push na yung Irithel niya, hindi mo na mamalayan. Oo. And ngayon, nullify na ni Kelra yung lead. Na-minimize na nila yung lead ng TLID. Brusco, nag-aabang dito ng set. Si Aran yung nasipa niya, pero napakaganda na timing ng split.
No. So na-dodge niya yung sipa dito ng Brusco. Kumabit pa siya doon sa Cho. Pero hindi niya naibalik. Reload manipulation dito ni Super Prince. Pero si Aaron Jiggy! Pinasok ni Kelra sa likod! And Aaron Jiggy falls down. Susunod na si Fabian! Pero may shield na nanggaling mula dito kay Widdy. Kahit pa paano napatay si Kelra dito ng Matilda. Pero tumumba na rin naman! Actually, hindi. Buhay pa pala si Fabian! Si Kirk pa yung unang tumumba! Yung shield na binigay ni Widdy ay naging enough para kay Fabian para lumaban pa! And si King Kong naman yung susunod na inabot pa siya rito ni Aran with a split pinatungan! And yung second eagle ayun tutumba na yung jungler ng Onyx PH! Apat kaagad ang nawala sa Super Fam. Kaya naman TLID nakuha na yung gitnang tore. Transition naman kami dito sa Lord. Yung Matilda pick ni Widdy ang nagiging susi para sa TLID ngayon. Yung shield na binigay ni Widdy kay Fabian. Naalaw pa siyang mabuhay, napatay pa niya si Kirk. And sumunod pang bumagsak dito si Kelra. And ngayon, Lord advantage definitely is on the side of TLID. Pwede na nilang linisin yung mga outer turrets ng Onyx Philippines. Pero again hindi patapos tong game na to kasi nakikita na natin yung damage output dito ni Kelra. Nagkakatrauma na si Aaron Shiki. Nararamdaman niya na, sabi niya guys, tapusin na natin to. Medyo sumasakit na tsaka dadating na rin sa punto na kapag kumonekta yung combination ni Kirk tsaka ni Brusco, even kay Aran, mababurst down yan kagad. Nagkataon lang kasi na medyo hindi pa sapat yung damage ng Onyx Kaya kahit nung kinombo nila si Aran, nabuhay pa rin itong glue. Oo. And so far, itong glue talaga yung number 1 target dito ng Onyx Philippines. Nag-try si King Kong kanina, napasukan niya with the Spear of Alpha. Pero yun nga lang, kailangan nila intindihan yung positioning, yung placements ng Real Lord manipulation. Maganda lang yung ginawa ni Kelra kanina, pero ang tanong is, kaya ba nilang ulitin? Lord is marching on the top side of the map. Pinipilit ang TLID dito yung Torres sa may middle lane. Si King Kong naipit dito at tinamaan ng stun ni Glue. Kinailangan niya mag-Spear of Alpha palayo. And TLID, makukuha nila yung Torres sa may middle lane. Hindi pala ata, pero sa may top lane si Kirk dito. Falling pretty low, Brusco! Yun lang pinagbabaril dito ni Aaron Shiki. And hindi na nila kaya depensahan yung top lane tower. Buhay na buhay pa dito yung TLID. Full HP still with the shields coming out from the Matilda. Aaron Shiki, napagamit na kanyang guiding wind, papalabas with Widdy. Oh no, medyo masakit na nga talaga yung TLID. Ang best part pa para sa kanila, may dalawa pa silang Purify. Kaya kahit anong pasok ng Onyx Philippines ay maaagapan ka. TLID, Fabian lang dash in pero na-save ni Matilda kaso ang problema. Medyo malaki si Kelra. Widdy, nawala bigla ngayon sa mapa at nadepensaan pa nila yung dalawa nilang inhibitor turrets. Grabe, tunay na tropa si Widdy. Pumasok siya doon sa sinundan niya si Fabian para mailabas niya with the guiding wind kaso siya yung nabiktima ng karahasan mula sa mga pana ni Kelra. And ngayon, wala yung Matilda. Asan yung advantage nyo ngayon? TLID. King Kong, ginamit yung Spirit of Alpha para lang matawid. Akala niya may tao doon, pero si Brusco, naghahat ng set. Ginamit yung split pero sa badang likuran. Kirk, with a fist crack, pero hindi. Yung Soul Sever ay napakasakit. Tumumba na yung badang ng Onyx Philippines and Team Liquid ID. They repel Onyx Philippines from the mid lane tower. Okay, nakabawi ulit ang TLID doon. Medyo napalalim. Etong si Kurt, na kahit tumama yung combination niya, ay may kasakitan na nga talaga ang Suyo tsaka a Granger dito ng TLID. Meron pa namang flicker ulti etong si Brusco. So if ever man mag-attempt ulit ang TLID na gumawa ng play bago pa mag-spawn yung Lord, baka maagapan pa ng Onyx Philippines. 7 seconds bago lumabas ulit si Kirk. Ang TLID, plano mo ang inhibitor turret muna. Reload manipulation mula dito kay Super Prince. Pero nakuha ba ni Yehezkiel? Wala pa siyang kopya, hindi niya maabot actually yung Eve. So Onyx Philippines, successful in their defense pero walang reload manipulation for the Lord. Okay, parang ang plano ng Onyx Philippines dito talaga ay makakontest for this potentially final Lord. 5 members are up pa rin naman. 10 seconds, lalabas na rin yung flicker dyan ni Kirk. Pero binamadali ng TLID yung Lord. Makakontest by Onyx! Brusco! Pero nakuha na Aaron Shiki yung Lord with the bullets, yung mga bala. At tatapos dito sa primary objective. King Kong inabot dito ng glue. Hindi pa mabalik ni Aran. May Winter Crown action pa pero nandun pa rin yung mga bala. Kailangan Aaron Shiki, kailangan sa may badalikuran. Makapatay niya rito si Yehezkiel. Pero that's just one member on the side of TLID that's down. Onyx Philippines, they lost 3 in the process. Dalawa na lamang ang natitira sa Onyx Philippines. May Lord Baton sa taas ng TLID, may minion sa taas at parang hindi nga ata makakauwi si Kelra. Nag-tower lock na halos sa TLID pero Super Prince, inaagapan na mga minions. Fabian pumasok na Soul Saver, bigla si Super Prince na wala. Mukhang TLID, oras na nga ata nila para maging hari. Tower lock! Makuha nila, nag-tower lock na sila and a sweep!